Let's give honor to God as we sing the international anthem in heaven, He is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Ay Diyos, ay Diyos, siya'y nabuhay na muli at siya ay Diyos. Lahat ay luluhod, lahat ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Lahat ay luluhod, lahat ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. The ongoing drought has caused Sun Lake's water level to drop significantly. At the 4 public piers around the Alpine Lake, floating docks and bridges have sunken to a new low, prompting public safety concerns. Amid a surge in COVID cases, Taiwan plans to tighten its entry restrictions for non-residents starting Wednesday. Until June 18, foreign nationals without alien resident cards or residence visas will be barred from entering Taiwan, including for flight transits.
bumalik daw po yung sakit ng asawa ko sa bato. Sabi po ng doktor, kailangan na raw pong operahin kasi namagana po kasi siya. Yung una pong tinubuhan ay pagkalagay po ng tubo, nung umalis yung tubig ay namatay. Namatay po yung katabing pasyente ng lolo ko. At kitang-kita po yun ng lolo ko at nagkaroon po siya ng takot. Bali yung tatay ko po 5 years po siya. Halos 6 years po mula nung nakilala ako, nakulong po siya. May barrel po kasi siya. Kaso yung barrel na po yun, hindi po siya registered. Sabi niya, after 3 days, kapag hindi natanggal yung pamamaga, kailangan mo nang magpa-admit kasi baka mas lalo pong lumala. Ayun nga po, nung gabi na pangalawang test po nung papa ko, naka-isolate po muna siya kasi 3 days po yung result. 5 po yung namatay doon sa loob ng kwarto na yon. And then yun nga po, tinawagan nila yung kausap ko na yun. Yung kausap ko na po yun, Pastora, naging kakampi na nila. Sabi niya, lahat nung sinabi ko sa iyo, sabi niya, wala na yon. Sabi niya, iba na yung ngayon, iba na yung binaban ng Taiwan. Sabi niya, o di parang lahat na kakampi na nila. Wala na akong kakampi. Bago po matapos yung May, sabi niya, Mama, good news. Sabi po nung doktor, hindi na kailangang operahan. Opo. Hindi na po kailangang operahan. Totally talagang na siya, wala nang siya. Talaga answer prayer po as soon as possible po talaga. Hindi na po umabot ng katapusan kasi po yung gamot niya hanggang katapusan. Then kagabi po nung mag-partake po tayo ng Holy Communion, yung prayer ni Pastora Arlene sa tinapay, talaga pong iniiyak ko po yung kay Lord na mag-manifest po sa lolo yung benepisyo ng cross ng Kalbaryo. At ang himala po ng Diyos sa lolo ko, kanina po tinubuhan po siya. After po matubuhan, para pong walang nangyari. Nung nag-start po ako ng communion ko po, Holy Communion, isinama ko po talaga sa prayer ko and sobrang tuwa ko po sa Lord kasi kanina lang po, nakalaya po yung tatay ko. After 5 years, 6 years po. Pastor, nito po, tinanggal na po yung malaki ko pong tahi. Kasi ang laki po ng tahi ko sa banda dito, Pastor. Sa tuwa po nung dentist, pinastahan niya po yung 2 kong ngipin, tapos diniretso linis niya na po yung ngipin ko. And sabi niya, you are good, you are well. Sabi niya, congrats. Sabi ko po, Lord, iba ka talaga. Sabi ko po gano'n. Nagpapasalamat ko, sabi ko po sa mga kapatid ko, parents ko, alam niyo ba, nung gabing yun ay dumalaw yung spirit of death. At dahil si Papa ay cover ng blood of Jesus, nilagpasan niya. At hanggang ngayon po, nag-negative na yung papa ko, nilipat na po siya ng room. Nung 11:30 po, tumawag po yung in-applyan kong agency. Sabi po niya, Lester, tuloy yung lipat mo, sabi niya. Ganun po yung naging reaction ko po. Sabi niya, sir, sabi ko, sir, hindi pa po nalilip yung alert level 3, okay na. Sabi niya, automatic na, pasok kayo, makakalipat na kayo, tuloy yung lipat niyo, sabi niya. Nagtitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. Sabi ng Diyos, ipagkatiwala mo sa akin ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga pag-aalala, ang iyong mga pagkatakot, ang iyong mga problema. Ipagkatiwala mo sa akin sapagkat ako'y nagmamalasakit sa iyo. Ibigay natin sa kamay ng Diyos at Diyos na ang bahala.
Taiwan reservoirs have collected 375 million tons of water from 2 plum rain fronts in as many weeks. One day after water cuts were lifted in Miaoli, Taichung and northern Changhua, there's good news for residents of Nantou and Kaohsiung. Praise God! Hallelujah! Ating pong ibigay ang pinakamataas na pagsamba sa ating Diyos na mabuti! Praise God! Pwede po ba natin ipalakpak ang ating mga kamay sa presensya ng Diyos? Yes, Lord! Yes, God! Hallelujah! See that is glory, Panginoon! Tunay po na naging tapat at mabuti ang ating Panginoon sa ating mga buhay sa nakalipas na 40 days po ng ating prayer and fasting with Holy Communion. Kaya naman sa araw na ito, ibalik po natin sa Panginoon ang sukdulang pasasalamat sa kaniyang kabutihan. Hallelujah! Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunibag ka. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunibag ka. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ipinalig. Ang sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ipinalig. Ang sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunibag ka. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunibag ka. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ipinalig. Ang sa puso mo ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawi,
nasukdulan ng biyaya mo sa aming mga buhay. Kaya naman sa araw na ito, Panginoon, aming pong itinataas sa aming mga puso sa iyo, Lord God. Ang handog po na bawat isa sa amin, yung sukdulang pasasalamat sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Atin pong ibigay ang ating pagsamba sa Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na buti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karupan. Ibig mo ko nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di na mahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Pwede po bang itaas ang ating mga kamay? Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng buti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di
kayang tumbasan. Ito po ang aming pasasalamat sa Diyos sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. At Katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo.
O Diyos, ang pinakamataas na papuri at parangal sa iyong dakilang pangalan. Wagas na pasasalamat ang aming alay sa iyo sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Patuloy naming dalangin, O Diyos, muli kami iyong kahabagan, linisin sa banal mong dugo at gawing karapat-dapat na tumanggap ng himala sa araw na ito, in the name of Jesus. At patuloy naming dalangin din, Panginoon Diyos, ang buhay ng iyong lingkod na gagamitin, ang aming mahal na Pastor Edgar T. Valdoria. Lukuban mo siya ng iyong kapangyarihan, i-anoint mo ang iyong mga salita na kanyang ihahayag, O Diyos, upang magdulot ito ng iba't ibang uri ng himala sa aming mga buhay, Panginoon. Marami pong salamat. We claim and declare the victory upon victory for today, and we're carefully giving back to you the honor, glory, and thanksgiving. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagdiriwang ng pasasalamat sa kabutihan, kadakilaan, katapatan po ng Diyos, at lalong higit sa lahat sa kamangha-manghang bagay na ginawa po ng Diyos sa ating matagumpay na 40 days prayer and fasting with Holy Communion. Very historical po ito sapagkat first time po natin itong ginawa nang tumaas po ang mga COVID cases dito sa Taiwan. At nagbaba po tayo ng 21 days prayer and fasting. At naimbitahan naman po tayo ng ating mahal na Pastora Recelyn at Pastor Edgar Valdoria sa kanila pong Every Night Holy Communion. Ginawa po natin ito, na-extend po tayo ng 40 days because we do believe po that the Holy Communion is the most powerful covenant in the surface of the earth. At nakita din naman po natin ang napakalaking impact po nito sa buhay ng bawat isa. Marami po ang tumanggap ng kasagutan sa kanilang panalangin, mga himala, kagalingan, kalayaan, at marami pang iba. Kaya't marapat-dapat lamang po nating ibalik ang sukdulang pasasalamat sa Diyos na mabuti. Kaya congratulations po and God bless us all. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Ang sabi po sa Psalms 136 verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Sukdulang pasasalamat sa ating Diyos ang ginawa niya dito sa JL Taiwan. Ipinaranas niya minsan pa ang mga kamanghamanghang bagay sa kanyang mga anak. Sukdulang pasasalamat sa kanyang dakilang katapatan, sa mga kasagutan sa panalangin, sa kanyang mga mapaghimalang kamay, sa mga kagalingang pinagkaloob niya sa bawat may sakit karamdaman, sa pagbuhos ng ulan dito sa Taiwan, sa mas lalong pinagtibay na pagmamahalan at samahan ng JL Taiwan people, nagkaisa, nagkabuklod-buklod sa mas lalong pagtaas ng antas ng pananampalataya. Ang ating pagpapahayag ng sukdulang pasasalamat sa ating Diyos na mabuti ay para lalo nating alalahanin sa ating mga sarili na ang Diyos ang may kontrol sa bawat lahat ng bagay at pangyayari. Sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ang linggo ng sukdulang pasasalamat sa Diyos na mabuti. Sa ganitong sitwasyon, sa gitna ng pandemya, meron ba at ano ang dapat ipagpasalamat? Ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:16-17, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa ganitong sitwasyon, it enables us to realize how much we have taken for granted our health, our relationship, our work, our fellowshipping, our ministry. Ipinakita at tinanggal din sa atin yung false sense of security. Walang pwedeng panghawakan, kundi ang katotohanan sa Diyos lang talaga ang pag-asa. Huwag maging bitter o matakot sa circumstances. Sa halip, pasalamatan ng Diyos, ibigay natin ang sukdulang pasasalamat sa Diyos na mabuti. Tunay pong napakabuti ng ating Panginoon dahil ipinakita niya sa JIL Taiwan at sa mga JIL Taiwan people na siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Tulad po ng sinabi niya sa kanyang mga salita sa Isaiah 59 verse 19, when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will lift a standard against him. Sa kasagsagan po ng COVID-19 outbreak dito po sa Taiwan, kung saan halos lahat ay natatakot, nagkaroon ng mga strict restriction, kaliwat kanan ng hawaan, marami ang namamatay. Ang Diyos po ay nangusap sa ating mga leader
Pastor Edgar, and Pastor Aresi na tayo po ay magkaroon ng 40 nights prayer and fasting with Holy Communion na naging daan upang lalong lumalim ang ating karanasan sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Tumaas po ang antas ng ating pananampalataya na nagdulot ng kamanghamanghang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya naman napakarami po ang napagpala at nakatanggap ng mga himala, kagalingan at kasagutan sa panalangin. Kaya mula po sa aming puso, kami po ay sukdulang nagpapasalamat sa Diyos na mabuti. In our darkest moment, it tested our faith. It pushes our strength. If we don't have a relationship with God, we will be worn out. As we turn and yield ourselves with all humility to God, our challenges and plans, He intervenes for His glory and for our good. In our united Holy Communion, we found comfort, peace, and assurance that He heard our prayers and His hand is working, answering our cry for help. Indeed, God works miraculously and amazingly. Salamat sa pagkakaisa na nagdulot ng pag-asa. Salamat sa sama-samang panalangin na nagkaroon ng kapayapaan. At salamat sa pagtugon sa hamon ng pananampalataya na nagbigay ng katatagan sa bawat isa po sa atin. Brothers and sisters in faith, let us hold tightly to the hope we profess because our God who promised is faithful. It is both privilege and honor to be a part of this wonderful journey. Sukdulang pasasalamat sa Diyos na mabuti. Isang makasaysayang araw po sa lahat. Sa bawat panahon ay may hatid na tuwa. Kaya naman may pandemic o wala, lagi may magandang balita sapagkat alam po natin na sa lahat ng oras tayo ay may mabuti at Diyos na dakila. Patuloy po nating pinanghahawakan ang kanyang salita na bubuksan niya ang durungawan ng langit upang sa ating lahat na nagtatapat ay ibubuhos ang mga pagpapalang lubos-lubos. Tithing is not a matter of money alone, it is a matter of faith and obedience. God looks at the heart, not the hand. He looks at the giver, not the gift. Hindi po kayang isarado ng pandemic ang langit, bagkus ibinubuhos ng Diyos sa kanyang mga tapat na lingkod ang mga pagpapalang higit. Hindi kayang baguhin ng COVID ang mga pusong tapat na sa Diyos ay umiibig. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mabuti at dakila, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong katapatan at kabutihan sa aming lahat. Patuloy mo pong alalahanin ang iyong mga lingkod, kasama po ng kanilang pamilya, at kasabay Panginoon ang pagtugon sa panalangin ng kanilang mga puso. Salamat o Diyos, ibinabalik po namin ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagdakil at pagluwalhati. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pamulat hanggang sa paghiling, awitin ko ang kabutihan. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapagkailanman, hanggang ako'y napabuhay, awitin ko ang kabutihan.
hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Truly, our God is a God of surprises. Who would have thought na ang simpleng imbitasyon na hindi naman po pinagplanuhan ay mauwi sa pinakagarbong selebrasyon ng di malirip na kapangyarihan ng Diyos na ngayon lamang po nangyari sa kasaysayan ng JIL Taiwan. We always cry for more. And when the pandemic starts troubling Taiwan, instead of giving into fear and wise, God led us to initiate a 21-day prayer and fasting with Holy Communion na lagi naman po natin ginagawa every time na may events pong darating dito sa JIL Taiwan. The only difference now is that this pandemic attempted to limit us to gather physically, yet what the devil meant for evil, the Lord meant it for good. May 21, 2021, 9th day po of our 21-day prayer and fasting with Holy Communion, we sent an invitation through area pastors group chat. Ang sabi po natin, total, lahat naman tayo ay nag-Holy Communion. Talaga namang ginagawa natin ito. Why not? Magsama-sama na lang tayo. Virtually. Kung sinong may gusto, walang pressures. And we were overwhelmed by your response. We started strong with more than 200 attendees. Kasama na po ang mga naggrupo-grupo para maka-join. Then, naging 300 plus, naging 400 plus, naging 500 plus. And on our 40th night, we finished even stronger with more than 600 attendance. To God be the glory. Hallelujah! Nung ipapansin po sa atin ni Lord ang mga talatang ito sa 2 Chronicles 7:13 to 14, when I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Aaminin ko po, nung mabasa ko po ang mga talatang ito, ay nakaramdam po ako ng panlulumo sa aking sarili. At nasabi ko po na, abay, ito ang nangyayari ngayon dito sa Taiwan. So I started asking God, Lord, ano po bang kinalaman ng JIL Taiwan upang maranasan ng bansang ito ang tagtuyot at salot na dala ng coronavirus disease? And we started bombarding God's throne, asking for His forgiveness for whatever sin this nation and JIL Taiwan have committed against Him. We ask for His mercy, and altogether we ask Him to heal this land from drought and from pandemic. Ang nakakatuwa po, bago matapos ang ika-21 araw ng pananalangin, bumuhos po ang napakasaganang ulan. Hindi lamang po sa loob ng isang araw,
kundi sa sunod-sunod na araw. In fact, hanggang ngayon po ay bumubuhos ang napakasaganang ulan, bagamat hindi na po panahon ng tag-ulan, panahon na po ito ng tag-init. Ang himala po, sa maraming pagkakataon in the past, it was forecast na ulan pero nasisira po ang pagtaya ng panahon dahil wala naman pong bumuhos na ulan. I believe this is the work of God. He listened to our concerted prayers. Amen? At alam niyo po ang aking pong pakiramdam when we were in the season of prayer and fasting with the Holy Communion, ay tila po ba napakalapit po sa atin ng Diyos, kung kaya't naimungkahi po natin na extend po yung 21 nights of prayer and fasting with Holy Communion. At doon nga po lumabas ang panukala ni Pastor Julius na gawin na lamang pong 40 nights, kagaya ng ginawang pananalangin ni Moses doon sa bundok ng Sinai, na ibigay ng Diyos ang 2 tablets of stones of 10 commandments. Tunay nga po, kasabay po ng pagbuhos ng ulan, ay pagbuhos po ng mga himala at answered prayers sa mga kasamahan nating nananalangin gabi-gabi. Kasabay po ng pagbaba ng bilang ng kaso ng mga nahawahan ng COVID-19 ay siyang pagtaas naman ng bilang ng mga taong nakikilahok sa gabi-gabing pananalangin. What a wonderful journey. Truly, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for them who love Him. Yun po ang sabi sa 1 Corinthians 2:9. Last Wednesday, June 23, 2021, tinuldukan na nga po natin ang JL Taiwan first virtual, very historic yet glorious family prayer and fasting with Holy Communion. Sigurado po ako it's been written in the pages of history in heaven. For those who've been a part, congratulations po, because you have a memorial in the history. At salamat din po from the bottom of our hearts. Ang pagsama niyo po sa amin ni Brother Edgar sa pakikibaka, sa pananalangin sa gitna po ng pandemya, ay isa sa magandang alaala at karanasan na lagi ko pong tatanawin hanggang sa aking pagtanda. Pagpalain po kayo ng Diyos exceedingly, abundantly, far beyond your prayers, far above your expectations, and grandest imaginations. At sa mga nakamiss po ng experience na ito, because of equally important reasons, we pray the same for you po. Don't feel bad about yourself. Don't feel condemned. Your intention to join us is enough to please the heart of God. Abangan nyo lang po. Just wait for the announcement. May susunod pa po. Hallelujah. Muli, uulitin ko po, regardless of God's answer, whether it is yes, whether it is no, whether it is wait, just keep on asking, keep on seeking, keep on knocking, just keep on praying to God who knows what's best for you. Praise God. Sukdulang salamat po. God bless you more and more. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Isa pong magandang araw sa lahat po ng ating mga kapatid, kapamilya, kamanggagawa, kapuso, sa lahat po ng mga JIL people all over Taiwan and even outside of Taiwan, yung pong inyong mga pamilya at mga kaibigan, yung pong ating mga visitors na naimbitahan. Well, welcome po kayo sa Jesus is Lord Church Taiwan. At ngayon pong araw na ito, sa ating pong pagdiriwang ng katapatan ng Panginoon, ipinagse-celebrate po natin ang katatapos lang nating 40 days prayer and fasting with Holy Communion.
At ang ating pong tema ngayong araw na ito ay sukdulang biyaya sa Diyos na mabuti. At ang tanong, bakit ba natin kailangang pasalamatan ng Panginoon? Matapos po nating mapakinggan si Sister Resilane sa mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos, sumagot sa panalangin, nagpagaling, ang mga pamilya na hindi pa born again ay na-born again. Ang Diyos ay gumawa ng iba-ibang mga kababalaghan. During the entire 40 days of prayer and fasting with Holy Communion. Kung kaya't marapat dapat po na siya'y ating sukdulang pasalamatan dahil ang Diyos ay mabuti. At ngayon pong araw na ito, magbibigay lang po ako ng napakaigsing mensahe para sa inyo. Why do we need to give thanks to the Lord? Una po, sabi po ng Psalms 116 verse 12, "What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me?" Yan po ang sabi ng New King James Version. Ang sabi po sa Message Bible, "What can I give back to God for the blessing He's poured out to me?" Ano ang maibabalik ko sa Diyos? Ano ang maigaganti ko sa Diyos sa mga kabutihan, sa mga pagpapala na Kanyang ipinagkakaloob sa akin? Bakit ba kailangan tayo po ay magpasalamat sa Diyos? Ang una po na gusto kong bigyan ding pansin, makikita po natin ito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ang sabi po ron, "In everything give thanks, for this is the will of God concerning you in Christ Jesus." Yan po ang sabi sa New King James Version. Sa lahat ng bagay, tayo ay magpasalamat dahil ito ang kalooban ng Diyos. Sabi po sa message sa New Living Translation, "Be thankful in all circumstances." Magpasalamat tayo sa lahat ng mga pangyayari, sa lahat ng sitwasyon. "For this is God's will for you who belong to Christ Jesus." Ito ang kalooban ng Diyos sa iyo na sumasa kay Kristo Jesus. Kailangan po nating magpasalamat sa Diyos because it is a command of God. God commanded all of us to give thanks to Him. Inutusan po tayo ng Diyos, tayo pong lahat, ang lahat ng tao sa balat ng lupa, ay dapat magpasalamat sa Diyos. Ito po'y utos. Tayo mga Kristiyano, sabi ng Bible, sa lahat ng mga sitwasyon, may problema o wala, may sakit o wala, may pera o wala, may bagyo ng buhay na kinakaharap o wala, lagi tayong magpasalamat. Paano po ba natin gagawin magpasalamat kung tayo dumadaan sa rough road of life? Well, hindi po tayo magpapasalamat sa problema to magnify problem, but we thank God and we pray like this, "Panginoon, marami pong salamat dahil ang problema na kinakaharap ko ngayon, ito po ay lulutasin mo dahil ikaw ay makapangyarihan. Panginoon, ang sakit na ito ay tutunawin mo sa kapangyarihan ng iyong mga latay, ako'y gumaling na. Panginoon, sa gitna po ng kagipitan sa pananalapi, ako po'y sumasampalataya sa iyong pangako sa Philippians 4:19 that you will supply all of my needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Ganito po ang ating pagpapasalamat na, Panginoon, sa ganitong sitwasyon, alam ko pong ikaw ay may gagawin. Ako po'y iyong ipagtatanggol. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil ang tinitingnan ko ay ang kalakihan mo kaysa sa kalakihan ng aking problema.
Kaya po, we need to give thanks to God. And besides, pag tayo po ay nagpasalamat sa Diyos, sa anumang bagay, ang Diyos po ay gumagawa ng kababalaghan sa buhay natin. Naalala niyo ba si Paul at saka si Silas sa Acts 16, verse 25 to 31? Dahil sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos, sila'y binugbog at ibinilanggo. At sa halip na magreklamo, dahil sila'y naglilingkod sa Panginoon, ang ginawa po ni St. Paul at ni Silas, sila'y nagpuri sa Panginoon, maghahating gabi, nakatanigala ang mga paa. Pero sila'y nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. At ano po ang nangyari? Verse 26, nagkaroon ng malakas na lindol dun sa kulungan. At natanggal ang mga kadena sa kanilang kamay, sa kanilang paa. In short, ang Diyos ay gumawa ng himala. Sila po'y nakalaya. Why? Because thanking God is a gateway to blessing. Pag nagpasalamat tayo sa Diyos, ang Diyos ay gumagawa ng milagro. Gaya po ng ginawa kay Paul at Silas. Kailangan gawin natin to because there is blessings through obedience. Dahil ito'y utos ng Diyos at pag ito'y sinunod natin, sigurado po ang pagpapala sa atin at sa ating pamilya. Pangalawa po, nagkailangan po nating magpasalamat sa Diyos dito po sa ginawa natin sa Taiwan. After 40 nights, gabi-gabi, ang mga himala po hindi mabilang. Why? Because Thanksgiving, we need to thank God because it bring pleasures to the Lord. Ito po ay nagbibigay ng kagalakan, ng katuwaan sa puso ng Diyos. Sabi po ng Psalms 22 verse 3, but thou art holy, thou inhabits the praises of Israel, of God's people. Sabi ng Psalms 22 verse 3, dahil ikaw ay banal, ang aming papuri ay ginagawa mong trono. Nalulugod ang Diyos pag siya'y ating sinasamba, pinapasalamatan kung sino siya because of who He is. Not because of the blessing, but because He is God. At alam naman po natin, pag ang Diyos ay natuwa, pauulanin niya ng shower of blessings, shower of answered prayers, showers of deliverance, showers of healing. Ganito po matuwa ang Diyos. Alam po nyo, sa Bible, makikita po natin ito sa buhay ni Jonah. Si Jonah, sa Book of Jonah, inutusan po ng Diyos, pumunta sa Nineveh to warn the people because of their wickedness. Pero si Jonah po ay umagri sa Panginoon, pero along the way, siya po'y pumunta sa Tarsis, tinakbuhan niya ang Diyos. At ano po ang nangyari? Ang Diyos po ay nagpadala ng malakas na unos sa karagatan. At nagulat ang mga tao. Sabi nila, gumising kayo, malulunod tayo. At nakita ng tauhan ng barko, si Jonah natutulog doon sa ilalim ng barko. At sinabi niya, gumising ka, malulunod tayo. To make the long story short, ang sabi po ni Jonah, ako ay inutusan ng Diyos, pero hindi ko siya sinunod. Kung kaya't siya po, ang sabi ni Jonah, para matigil ang kapahamakan na ito, itapon niyo ako sa dagat. At nung siya itinapon sa dagat, ang sabi po ng banal na kasulatan, immediately humupa, nawala ang bagyo, nawala ang malakas na alon. At ang Diyos ay nagpadala ng malaking isda, kinain si Jonah for 3 days and 3 nights. Makikita po natin yan, Jonah chapter 1. Pero ano po ang himala? Sa Jonah chapter 2, verse 9, verse 10, ito po ang nangyari, si Jonah ay nanalangin sa Diyos at nagpasalamat. Ang sabi po ni Jonah sa Jonah chapter 2 verse 9, but I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. And what is the miracle?
verse 10, the Lord spoke to the fish and vomited Jonah on the dry land. Dahil nagpasalamat si Jonah, ang Diyos ay nangusap sa isda at siya'y iniluwa sa dry land. So this is a miracle. At alam po nyo, anumang kung kayo ay nasa ilalim ng mabigat na problema, pasampasan nyo ang daigdig, parang hindi nyo na kaya, parang hindi nyo na alam ang gagawin, parang kayo ay pwede nang maipasok sa mental hospital dahil gulong-gulo ang isipan nyo. Dahil sa dami ng inyong iniisip, gawin po natin ang ginawa ni Jonah, nagpaspuri at nagpasalamat sa Diyos. At ang Diyos ay gumawa ng himala sa kanya. Nangusap sa isda at sinabi niya, iluwa mo si Jonah. See, that is the power of thanksgiving. It brings pleasures to the Lord. Ano man po ang ating kinakaharap, nasa crossroad tayo ng decision making. We do not know what to do. Well, stop making decision, but keep on thanking God, worship God, praise God, and your life will never be wrong. Just like Jonah. Pangatlo, bakit po kailangan pasalamatan natin ang Diyos? We need to give thanks because the Lord is good. Ang Diyos ay mabuti. Sabi ng Psalms 100 verse 5, for the Lord is good and His mercy is everlasting. His truth endures to all generation. Ang Diyos po ay mabuti. Bakit? Sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, kung wala tayong pananampalataya, wala tayong pagtitiwala sa Kanya, He remain faithful to us. And He cannot deny Himself. Hindi niya ipagkakaila ang Kanyang sarili sa Kanyang mga anak na tumatawag sa Kanya. Ang ating pong pananampalataya, when we are on the rough road, dumadaan tayo sa rough road of life, financially, materially, emotionally, problema sa asawa, sa anak, sa negosyo, sa trabaho, sa kaibigan, sa isang minamahal, o merong sakit na malubha, may COVID, o kung anumang karamdaman. Ang tandaan po natin, huwag nating kaliligtaang tumawag sa Diyos. Though we are faithless, yet He remains faithful. Siya'y nananatiling matapat sa Kanyang mga anak kahit kulang yung ating pananampalataya. Pero tayo ay totohanang nagpakumbaba at tumawag sa Diyos at sinabi natin, Lord, have mercy, maawa ka, Panginoon, Ikaw lang ang aking pag-asa, Ikaw lang ang aking manggagamot, Ikaw lang ang makalulutas ng aking problema, Ikaw lang ang solusyon. Panginoon, ang bundok ng problema na ito'y alisin mo sa buhay ko. Ang Diyos po ay gagawa ng himala sa buhay mo. Kaya po, sabi ng Psalms 115 verse 3, our God is in heaven, and He does whatever He pleases. Ang Diyos ay nasa langit, gagawin niya ang anumang bagay na nais niya. Our duty is just to thank God. Our duty is to pray and to thank Him and to praise Him. Diyos ang bahala sa ating mga pangangailangan. Diyos ang bahala sa ating mga problema. Ang kailangan lang tayo'y merong grateful heart, pusong punong-puno ng pasasalamat. Dahil ang pagpapasalamat po, kinikilala natin siya ang pinanggagalingan ng lahat ng mabuting bagay. James chapter 1 verse 17, all good things come from above.
Ang lahat ng mabuting bagay ay galing sa kalangitan, galing sa ating Amang sumasalangit. At pag siya'y ating pinupuri, ang Diyos ay gumagawa ng himala without us even uttering any prayer unto Him. We just thank Him. Sabi po nung awit, ang Diyos ay kumikilos pag pinuri mo siya. Naalala nyo si Haring Jehoshaphat, 2 Chronicles chapter 20, ang dami niyang mga kalaban, Ammonites, Amorites, at iba-iba pang grupo. Natakot siya, outnumber, kayang-kaya silang talunin. Pero ang ginawa niya, siya'y nanalangin at nag-ayuno. At ang sabi ng Diyos kay Jehoshaphat, Haring Jehoshaphat, bukas ng umaga, sa inyong pakikipagdigma, ilagay mo sa harapan ng army of Israel ang mga mananambahan na magpupuri at magpapasalamat sa akin. At ano po ang nangyaring himala? God set an ambush with the enemy. Nandiyan na ang mga kaaway, ang mga anak ng Diyos nagpupuri, hallelujah, praise the Lord, salamat Panginoon. Ano po ang nangyari? Malapit na sila, magsasalubong na. Lahat ng kalaban ay may mga sandata, pero yung mga anak ng Diyos nagpupuri, nagpapasalamat. Ang sabi po ng Bible, and the Spirit of the Lord set an ambush against the enemy. At silang lahat ay nagtagumpay. Ito po ang sikreto ng pasasalamat. Ang Diyos ay gumagawa ng kababalaghan. Ngayong araw na ito, huwag nating kalilimutan, anuman ang ating mga pangangailangan, huwag po nating kalilimutan, ang Diyos ay sumasagot pag siya'y sinasamba natin. Purihin natin siya at sambahin at pasalamatan. Panginoon, alam ko pong ang problemang ito hindi magtatagumpay sa aking pamilya. Ang bundok ng problema na ito'y tutunawin mo sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. Ang problemang ito'y may solusyon, Panginoon. Ako'y sumasampalataya sa iyo. At pag ito po ang ating tinatayuan, ang salita ng Diyos, at nagpapasalamat tayo sa Kanya dahil siya'y Diyos, hindi nagbabago kahapon, ngayon magpakailanpaman. Ang Diyos po ay gagawa ng himala sa inyong buhay. Kaya ngayong araw na ito, gusto po ba nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Wala tayong gagawin kundi magpasalamat. Awitan natin siya, sambahin natin siya. Pero bago natin gawin ang pagsamba, kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos, Panginoon at sarili nating tagapagligtas. And believe me, those who call upon the name of the Lord shall be saved. Romans chapter 10, verse 13. At sinabi niya sa John 1:12, but as many as receive Him, referring to Jesus Christ, ang sino mang tumatanggap kay Hesukristo bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas, sila ay binibigyan ng karapatan at kapangyarihang maging anak ng Diyos. Alalaong bagay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag siya po'y tinanggap natin ngayon at inamin natin na kailangan natin siya at tayo ay makasalanan, sabi ng Romans 3:23, all have sinned and come short of glory of God. Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Kaya sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa makasalanang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya. Whether you are Catholic, Protestant, Mormons, Buddhist, Seventh-day Adventist, Muslim, atheist, you don't believe in God, pero tatanggapin mo si Hesukristo
Ang sabi ng Biblia, whosoever believe in Jesus should not perish but have everlasting life. Gusto mo ba ng buhay na walang hanggan? Everlasting life is a quality of life that is full of God's blessing, God's provision, God's protection, God's guidance, God's overflowing miracles in your life. Ipapakita niya pag siya'y kinalala mo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Sa oras na ito, bago po natin siya purihin at sambahin sa kanyang kadakilaan sa ating buhay, hinihiling ko po sa ating mga panauhin na kasakasama natin ngayong araw na ito, kung ito ang iyong unang pagkakataong dumalo, hinihiling kong ikaw ay tumungo at pumikit at sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Ikaw ay matagal ng Kristiyano, pero ikaw ay lumayo sa Panginoon, pero gusto mong manumbalik sa Kanya, hinihiling ko ring sumunod ka sa maikling panalangin na ito. O nais mong muling ihandog ang iyong buhay, bagamat ikaw ay matagal ng Kristiyano, but you want to recommit and you rededicate your life to God, sumunod ka rin sa panalangin na ito. Tayo ay tumungo at pumikit. Sabihin mo ngayon, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos, Panginoon, at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin, dakila naming Amang sumasalangit, kitang-kita mo po ang iyong mga anak, ibinuka ang kanilang bibig, sumunod sa panalangin, selyuhan mo po ngayon ng iyong banal na dugo ang kaligtasan na kanilang tinanggap at isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. At ngayong araw na ito, dahil ito po'y deklarasyon ng sukdulang kabutihan ng Diyos na mabuti, kami po ay mananambahan sa iyo ng papuri. Dahil ito po ay selebrasyon ng sukdulang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, sa ating pong mga ginawang pananalangin. Tayo po ay magbigay ng pagsamba, ng pasasalamat sa Kanya. San man kayo naroroon, tayo po itungo at pumikit, itaas lang natin ang ating kamay patungo sa langit habang inaawit natin ang awit na ito. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos. O purihin, purihin, purihin ang Diyos sa ating puso at isip, sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos. Oh, purihin, purihin, purihin ang Diyos sa ating puso at isip, sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos.
isip sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Let us worship God. Let us thank the Lord for His goodness is everlasting. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan. Hindi siya nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya'y makapangyarihan. Diyos na sumasagot sa mga panalangin, nagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Diyos na lumulutas ng lahat ng mga problema. Siya ay Diyos ng himala. Pasalamatan natin ang Diyos. Oh, open your mouth and thank the Lord. Ibukan niyo ang inyong bibig at magpasalamat sa Diyos. Oh Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kadakilan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, bagamat kami kulang sa pananampalataya, Ikaw ay nananatiling matapat. O Lord God, ang sino mang tumatawag sa iyo ay hindi mo itinataboy. Ang sino mang lumalapit sa iyo sa anumang paraan ay hindi mo ipinahihiya. Nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang Diyos ng Israel. Hindi ka nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ama naming sumasalangit, kami po ay nagbibigay ng aming pagsamba, ng aming papuri, at ng aming pasasalamat, sukdulang pasasalamat sa iyo dahil ikaw ay Diyos na mabuti. Alam mo po ngayon ang kani-kanilang mga kinakaharap na problema. Alam mo po ang kanilang mga pagkatakot. Alam mo pong sila'y nangangailangan ng malaking halaga sa kanilang pamilya. Marahil may problema sa husgado, may problema sa kabuhayan o negosyo, may problema sa pamilya, sa anak, sa asawa, sa kapitbahay, may problema sa kanilang mga employer, sa mga factory na kanilang pinapasukan, sa kanilang mga dormitory, merong problema sa kaibigan, may problemang personal. Lord, ngayong araw na ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyo dahil sinabi mo, in every circumstances, kami po ay magpasalamat. Salamat po sa gitna ng problemang kinakaharap ng iyong mga anak. You are bigger than the biggest problem of your people. At naalala namin, Panginoon, si Job, matuwid na tao, pero dumaan sa matinding pagsubok. Siya ay nagsabi sa gitna ng mga pinagdaraan ng problema. Pero sinabi ni Job, Panginoon, ako man ay hindi mo pagalingin, ako man ay patayin mo, ako ay magtitiwala sa iyo. Job chapter 13, verse 15. Sinabi ni Job, Panginoon, na siya ay hindi bibitaw sapagkat kilala niya kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. And at the end of the life of your servant, Job 42 verse 10, ibinalik mo po ng doble ang mga pagpapalang nawala sa kanya sapagkat in the plan of God, the end is always the best. Ang plano po ng Diyos
sa buhay nyo at sa inyong mga pamilya. The end is always the best. The Lord is preparing the best future for you, for your children, for your family, wherever they are. God is preparing the best blessing and future. All you have to do is to thank Him, to praise Him, to worship Him in the midst of trials and testing. At magugulat ka, ang Diyos ay gagawa ng kababalaghan. Ang Diyos ay gagawa ng himala. Because God is a miracle-working God. Magpasalamat tayo sa Diyos sa mga himalang ibinibigay na niya sa atin without us even asking for it. Ibukan natin ang ating mga bibig. Magpasalamat tayo sa Diyos wherever you are. Keep on thanking the Lord. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti. Salamat, Panginoon, sa iyong mga benepisyo. Salamat, Panginoon, ikaw ay nagtagumpay na 2,000 taon ng nakararaan sa krus ng Kalbaryo. At ngayong araw na ito, kami po ay nagbibigay ng sukdulang pasasalamat sa iyo. Ikaw ay Diyos na mabuti. Alam mo ang pinakamainam para sa buhay ng bawat isa sa amin. Alam mo ang oras, ang araw, kung kailan mo sasagutin ang aming panalangin. Kaya ngayon pa lang, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon. Tanggapin mo po ngayon ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng kalwalhatian, lahat ng karangalan, sapagkat ngayong araw na ito, binubuksan mo ang lahat ng pinto at bintana ng kalangitan. Dahil kami nagbibigay ng pasasalamat, ngayon, O Diyos, umuulan ng showers of blessing, showers of answered prayer, showers of miracle, showers of victory, showers of deliverance. Purihin ka, Panginoon. Salamat, 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 Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. At ngayong oras na ito, selyuhan mo po ng iyong banal na dugo ang mga himala at pagpapala na ngayon ay idinideliver ng iyong mga anghel sa iyong mga anak na merong grateful heart, sapagkat ito ang iyong nais, ang ikaw ay pasalamatan, sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti. Maraming salamat po, pinupuri ka namin, sinasamba, winawalhati, at ngayon po ay maingat naming ibinabalik sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng kalulati at karangalan, natatangi lamang sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat pong matagumpay na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Ating po ibalik ang pasasalamat sa ating Panginoon sa katagumpayan ng gawain niya ngayong araw. Hallelujah! We thank you, God. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Kung aking mamasdan ang karawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad
pag-ibig mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip pa, kundi ang pasalamatan ka, aking Panginoon. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ibalik mo natin ang pasasalamat sa Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya sa piling mo, Panginoon. Yes, Lord. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. To you the highest glory, honor, and praises. Hallelujah. Let us remain faithful to the Lord hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Nalalapit na. Anuman ang daang mangyari sa mundong ito, let us remain faithful to the Lord. Ano ang gusto ng Panginoon na gawin natin? We have to obey God's Word. Yung ating buhay na nakikita ng Diyos, yun po ang importante, hindi lamang yung nakikita ng tao, kundi yung nakikita ng Diyos sa ating mga buhay. Yun po ang hidden life with God. We are not here on earth to be irrelevant. Hindi tayo nandito sa mundo para walang saysay, wala lang, nandiyan ka lang. Hindi po. We are here to be the salt and light of the earth. Tayo'y tandaan natin, nakatayo tayo sa matibay na pundasyon, ang ating Panginoong Jesus. Walang po pwedeng magpatumba sa atin kung hindi ka papatumba. Ilan lamang po ang mga iyan sa mga turo at paalaala sa atin ng ating ina sa Jesus is Lord Church Worldwide na si Sister Dory Villanueva. At bilang paggunita sa kanyang kapanganakan noong June 26, sama-sama po nating isa-isahin ang mga bunga ng 74 na taon niya dito sa mundo. Because Sister Dory was born, the Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated was also born. Now we have a school that produces competent and Christ-like graduates. Because Sister Dory was born, the I Care Compassion Ministries Incorporated was also born. Now we as a church are equipped in fulfilling our role as salt and light of the world. And because Sister Dory was born, the Jesus is Lord Church Worldwide was also born. Now we, GIL people, are here. Tayo pong lahat ay nakaranas ng pagliligtas ng ating Panginoon dahil may isang Sister Dory
na matapat na naglingkod sa ating buhay na Diyos. Yes, we can say that now that she is no longer with us, JILCF will never be the same. I Care Compassion Ministries will never be the same. And JIL Church Worldwide will never be the same. Totoo po, dahil lagi nang may puwang sa JILCF, sa I Care, sa JIL. The void that she left will never be replaced. But that void will never be empty, because even though our dear Sister Dory or Ate Dory is no longer with us, the seeds she planted will continue to bear fruit. All Jillians, past, present, and future, carry Sister Dory's legacy of an education that goes beyond learning. Edukasyon na naglalayong hubugin ang mga bata upang harapin ang buhay ng kasama si Kristo at para kay Kristo. All I Care beneficiaries, past, present, and future, carry Sister Dory's legacy of love. Pagmamahal na handang tumulong, handang magbigay, at handang magsakripisyo para sa kapwa. And all JIL people, wherever we may be in the different provinces and of the country or in the different continents of the world, carry Sister Dory's legacy of faithfulness to the Almighty God. Katapatan sa Diyos kahit sa panahon ng sakit at pagsubok, at katapatan sa Diyos hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng buhay. My brothers and sisters, on behalf of the JIL Church Worldwide Staff Leadership and Pastoral Body, allow me to say this. Tama pong may puwang na iniwan si Sister Dory sa ating mga buhay. Pero ang puwang na iyon ay may tanim. Pagyamanin po natin iyon. Let us continue the legacy of Sister Dory. Let us carry on the task that she started. Praise the Lord. Sa oras mong ito, tayo po ay tumungo at pumikit at tayo po ay mag-usal ng panalangin para po sa pamilya ni Ate Dory. Bow your head, close your eyes, and let us pray. Beloved Heavenly Father, in the name of your Son, the Lord Jesus, and by the awesome power of the Holy Spirit of the living God, Lord, we are so grateful for the life of our beloved Ate Dory, who is now in heaven, enjoying your presence. Nagpapasalamat po kami sa kanyang buhay dahil siya ay tinawag at ginamit mo, katukatulong po si Bishop Brother Eddie as the co-founder of Jesus is Lord Church Worldwide, na ngayon ay nakakalat on the four corners of the earth, more than 60 countries all over the world. It is because of Sister Dory. At inaalala po namin ang kanyang mga naiwang pamilya sa pangunguna po ng aming spiritual director, si Bishop Brother Eddie Villanueva, si Mayor John Villanueva, Senator Joel, Pastora Joby, at ang pamilya ni Mayor Ma'am Johnny, ang buong Villanueva and Jose family. We pray for holistic blessing, kalakasan, kalusugan, kasiglahan, ang iyong pag-iingat at paggabay sa kanilang buong sambahayan sa panahon ng kanilang pangungulila sa aming minamahal na si Sister Dory or Ate Dory. Lord God, we pray that you release your heavenly comfort and blessing and guidance sa kanya pong mga naiwang pamilya sa panguna po ni Bishop Brother Eddie. Maraming salamat po. At ngayong araw na ito, nagdideklara po kami, Panginoon, ng benediction of unstoppable blessing for the entire
family of Ate Dory. We thank you and honor you. In Jesus' name, tayo po'y magsabi ng amen and amen. Praise be to God po. At paalala po minsan sa buhay ng bawat isa, ang ating po mga tithes and offering, makipag-coordinate po sa ating mga fund custodian per church po. At hindi po dahil lockdown, ay ilalak din po natin ang ating mga tithes and offering po. At sa darating na July 2 Friday, ang ating pong gaganaping First Family Altar. Every week po ito, every Friday, kagaya po natin ginagawang Holy Communion. Magkakaroon tayo ng prayer concerns, testimonies, Holy Communion po, at fellowship via Zoom. Visit po Jesus Lord Church Taiwan fan page. I-like po natin to keep us posted and updated. YouTube channel po, Jesus Lord Church Taiwan YouTube channel. Like, share, subscribe. And patuloy po tayong dumalo sa ating Zoom online fellowship service every Sunday po para sa kapurihan ng Lord. To God be the glory. God bless everyone. Hallelujah, praise the Lord. Silyuhan po natin ang katagumpayan na ginawa ng Diyos sa araw po na ito. Sukdulang pasasalamat, papuri at pagsamba at pagluwalhati ang amin pong ibinabalik, Panginoon, sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan, sapagkat, Panginoon, Ikaw ay Diyos na mabuti. Salamat po sa iyong napakabanal at makapangyarihang salita na naibahagi po sa aming kalagitnaan, na nagpalalim at nagpatatag ng amin pong pananampalataya. At ito din po ay naging dahilan upang maranasan po namin ang mga pagpapala at himala sa amin pong mga buhay. Panginoon, dalangin po namin sa iyong anak na ginamit sa buhay po ni Reverend Pastor Gal Baldoria and Pastora Recelyn Baldoria. Pagpalain niyo po sila, kasama po ang lahat ng umattend sa virtual service na ito ng siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala. Salamat po, Panginoon. Idinideklara po namin sa araw po na ito, we are victorious, we are more than conqueror, we are destined to win in the mighty name of Jesus. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin at inaangkin po namin ang mayamang pag-ibig ng Diyos Ama, ang walang kapantay na pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang hanggang pakikipisan ng Banal na Santong Espiritu ay sumaamin ngayon, bukas at magpakailanpaman. Ito po ang aming sama-samang panalangin at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord.